National Women's Month 2024 kick-off ceremony naman ang ginawa ng Police Regional Office 8 sa Multipurpose Hall, Camp 6, Roberto, Cangleon, Palo, Leyte. Ang report mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Masiglang ipinagdiwang ng Police Regional Office 8 ang National Women's Month 2024 kick-off ceremony na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan Patutunayan, na ginanap sa Police Regional Office 8 Multipurpose Hall sa Camp Sec Roberto K. Cangleon, Palo, Leyte. Ang programa ay pinangunahan ni Police Brigadier General Reynaldo H. Pawid, Regional Director ng Police Regional Office 8, kasama si Honorable Gretchen Stephanie M. Espina, Municipal Mayor Naval Biliran, bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Binigyang diin sa aktibidad ang paglulunsad ng Project Aruga na inisyatiba ng Regional Community Affairs Development Division na pinamumunuan ni Police Colonel Junicio D.C. Apas Jr. na nakatutok sa mga preventive measures para labanan ang nakakaalarmang kaso ng panggagahasa, gender-based violence at pagpapakamatay sa Eastern Visayas sa pamamagitan ng sustained at pinag-isang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Tampok sa aktibidad ang pagbibigay parangal sa 5 babaeng police uniform personnel na may mga natatanging gawa at kontribusyon sa organisasyon. Pinarangalan sina Police Major Jennifer R. Medalla at Police Corporal Tricia Esquilay bilang Best Women and Children Protection Desk Investigator. Samantala, pinarangalan naman ang top 3 Best Women and Children Protection Desk Unit na sina Police Captain Rasmia A. Alico, Police Executive Master Sergeant Alma G. Calibao at Police Master Sergeant Nena De Lima. Sa mensahe ni Honorable Espina ay kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng gender equality, equal rights at equal opportunity. Maraming salamat sa inyong di matawarang serbisyo at pagmamahal para sa ating bayan. Tunay po kayong mahusay sa inyong piniling profesyon. Alam ko, hindi naging madali ang lahat ng pinagkakanan ninyo. This is a testament, ladies and gentlemen, that we are all equal, regardless of gender, race, culture, and of beliefs. These women who are standing before you, katulad nila Brigadier General Manalo, have equal rights and opportunities. They have the strength and resilience to withstand challenges. Masishare ko na hugot sa buhay ko is yung paano mo ipaglaban ang iyong karapatan while ipinaglalaban mo rin ang karapatan ng iba. Kung paano mo mapausbong ang iyong sarili at maabot ang iyong pangarap despite sa mga kahirapan na pinagdaanan mo. And at the same time, tumutulong ka sa iba. At paano mo ipagsabay ang iyong tungkulin bilang isang policewoman, bilang isang kapatid, bilang isang nanay, bilang isang asawa. As a policewoman, ang daming challenges, lalo na sa mga officers na kagaya ko. Kailangan determinado ka, kailangan mabalansin mo yung buhay mo para mapagtagumpayan mo ang hirap, ang challenges, ang mga task na ibinibigay sa'yo. Ito naman ay ginagawa ko dahil sa mga naranasan ko ring hirap simula ng bata pa ako. And then, paano ka mag-inspire ng ibang tao sa pamamagitan ng mga ipinapakita mo or sa pamamagitan ng mga advocacy na pinapakita mo doon sa community para gumawa din sila ng tama. Ika nga nila, ang Women's Month ay hindi lang sa buwan, kundi sa araw-araw, ni-emphasize ang kahalagahan ng kababaihan. So araw-araw po tayo, hindi lang na po natin isipin na kada buwan lang po ng Marso ang Women's Month, kundi sa araw-araw po, tayo po kababaihan ay pinapahalagahan. So everyday po is our day kasi tayong mga kababaihan ay isa po sa napakahalagang, may mahalagang kinabibilangan sa ating lipunan. Ang women empowerment po, tayo po ay palaging empowered because we are given the equal opportunity, lalong-lalo na sa pagdating sa trabaho, sa edukasyon, at sa anumang dako ng
lipunan natin, tayo po ay binibigyan ng equal opportunities. Yan po ang masasabi natin na ang ating women are empowered. Sa kwento naman ng aking tagumpay, simula't simula pa lang ay dinidiscourage ako ng aking pamilya, ng aking kapatid na sabi, hindi ko daw kayang maging pulis. So pinatunayan ko yon na sabi nila ang pagpupulis daw ay panlalaking propesyon. Pero sabi ko, ito ako ngayon sa harap ninyo, mga kapatid ko, at sa aking mga kapitbahay din na nag-discourage sa akin, kaya ba ni Mia maging pulis? But ito ako ngayon nakita nila. And then tumanggap ng mga awards, nag-excel tayo sa ating propesyon, naging officer ako kasi nagsimula din ako ng PNCO. So masasabi ko at mapapatunayan ko na ang women empowerment ay talagang nandun. Because we're given the equal opportunities na ang pagpupulis ay hindi lang sa panglalaking propesyon, kundi pwede rin sa kababaihan. Kung kaya nila, kaya din natin na mga babae. And then sabi nga nila, babae ka, hindi babae lang. So happy Women's Month po. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox.